Biro ng Tadhana, Part 5. Madalas tumawag si Perico sa cellphone ni Elise. Bukod pa yun sa mga text messages at mga love notes na natatanggap niya rito sa pamamagitan ng koryo. Hello, Perico. Agad na tugon niya nang makita niya ang pangalan nito sa screen ng kanyang cellphone. Hello, Elise, kumusta ka? Mabuti naman ikaw. Hito, bored sa pagpermi ko rito sa bahay. Anito? Marami namang pwedeng paglibangan na. Elise, pwede ba tayong magkita? Kailan? Hindi niya maikakailang kinilig siya. Bukas na. Okay, kita na lang tayo. Bye. Yun lamang at in-off na niya ang kanyang cellphone. Maagang natulog si Elise nang nagdaang gabi dahil ayaw niyang magmukha siyang puyat. Ayaw niyang magkaroon kahit katiting na eye bag. Maaga rin siyang naligo, pinalansan na niyang mabuti ang mga damit na posible niyang maisuot. Kailangan bago dumating si Perico ay nakapagpaganda na siya ng husto. Maagang dumating si Perico kaysa kanyang inaasahan. 8:00 pa lamang ng umaga ay naroon na ito sa kanila. Saglit siyang nagpaalam dito upang magbihis. Sandali lamang at bumaba rin siya kaagad. Gagabihin ba kayo? Usisa ng kanyang ina kay Perico. Pipilitin ho naming huwag gabihin, pangako naman ito sa kanyang ina. Kung magpipiknik kayo, bakit wala kayong dalang mga pagkain? Tanong naman dito ng kanyang ama. Dadaan na lang ho kami sa palengke, paliwanag ni Perico. Sa bakanting lupain ng mga Escobar dinala si Elise ni Perico. Sako pa rin iyon ng Bulacan. Malaki ang lupain at pwedeng gawing golf course. Pinabakuran iyon ng pamilya ni Perico at nagbabayad ang mga ito ng mga taong nangangalaga roon. Napakaganda ng lugar na iyon, sagana sa mga halaman at punong kahoy. Malayo iyon sa mga kabahayan kung kaya't buhay na buhay roon ang kalikasan. Inilapag nila ang mga pinamili nila sa lilim ng isang malabay na punong akasya. Inilatag ni Perico ang picnic blanket na uupuan nila. Nagpaalam ito saglit sa kanya upang kunin ang dala nilang grill sa sasakyan. Bumili kasi sila ng mga sugpo, hipon at talaba upang ihawin. Napakarami naman yang lulutuin mo. Baka hindi natin maubos ang lahat ng yan. Pagkuwan ay sabi niya rito. Pwede naman nating iuwi. Katwira naman nito. Inaayos na rin niya ang mga pinamili nila nito. Sinabi mo ba kina tatay na tayo lang dalawa ang pupunta sa luti niyong ito? Tanong niya rito. Sinabi ko, tayo lang dalawa talaga. Napangiting lahad nito. Pumayag naman sila dahil may tiwala sila sa akin. Talaga kayang mapagkakatiwalaan ka? Biro niya rito. Sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Gwapong-gwapo talaga ito at kahit na sino sigurong babae ay magtitiwala rito. Iyon ang hindi ko sigurado, pabirong sabi nito at nagtawa. Nakitawa na rin siya. Kaya nga, sila nagpunta roon ay para mag-relax at maglibang. Halika, pasyal muna tayo. Suhestyon niya rito. Tumayo ito. Malawak ang lugar na ito. Mapapagod tayo bago natin magalugad. Okay lang. Naglakad sila upang saksihan ang obra maestra ng kalikasan. Napakaganda nga naman ng lugar na iyon na halos nakatiwangwang lang. Pero ayon naman kay Perico ay pinakikinabangan naman iyon sa mga bunga ng punong kahoy. Pero kung i-develop iyon bilang subdivision o kaya ay golf course
ay malaki ang halaga niyon. Hindi ako pumayag kay mama na gawing golf course o komersyalan ito. Kwento ni Perico habang naglalakad sila. Gusto ko ganito lang ito. O kaya patayuan ko ng rest house ko para may lugar akong napupuntahan kapag gusto kong mag-unwind. Natahimik siya. Naalala tuloy niya ang lupang sinasaka at binabantayan ng kanyang ama na binubuo ng palayan at palaisdaan. Maliit na bahagi lamang iyon ng malalaking lupain ng mga Escobar. Kung bakit iyon pa ang napagdiskitihan, ibinta ay hindi niya maintindihan. Gusto man niya iyong isiwalat kay Perico ay hindi siguro akma. Malalim yata ang iniisip mo, pansin sa kanya nito. Baka may problema ka. Ito ang perpektong oras para mapag-usapan natin iyon. Wala, pagkakaila niya. Ngunit ang totoo, kapag kasama niya ito ay nawawala talaga ang problema niya. Sino nga ba namang babae ang hindi ma-inlove sa isang gwapo, disente at mabait na tulad nito? Kahit nga ang sinabi niya noon na kailanman ay hindi siya makikipaglapit sa angkan ng mga Escobar ay kinakain na niya. Pati nga ang mortal niyang kaaway na si Stephanie ay halos suyuin na niya dito dahil dito. Marami nga namang nagagawa ang pag-ibig. May sasabihin sana ako sa iyo. Pukaw na naman ni Perico sa kanyang pagmumuni-muni. At marami rin akong gustong itanong sa iyo. Kumabog ang kanyang dibdib, lalo pa nang gapangin nito ang kanyang kamay. Nahiya siya at hindi siya makatingin dito ng diretso. Sinadya ko talaga isama ka rito dahil sa nais kong iparating sa iyo. Pagtatapat nito, minabuti niyang huwag kumibo at hayaan na lamang na ito ang magsimula ng tema. Siguro ay nagtaka ka nang bigla akong magtapat. Pagpapatuloy pa nito. Baka iniisip mong hindi ako seryoso. Iles, sa iyo lang ako tinamaan ng ganito. Unang kita ko pa lang sa iyo. Talagang naramdaman ko na ikaw ang babaeng hinahanap ko. Talagang hindi ko rin inaasahan, Perico. Pag-amin din niya. Hindi ko rin sukat akalain iyon. Unang pumasok sa isip ko, baka binibiro mo lang ako. Huminto sila sa paglalakad habang hawak pa rin nito ang kanyang kamay. Naupo sila sa nakausling ugat ng isang puno. Ayoko kasing isipin mong kaibigan lang ang turing ko sa iyo, kaya habang maaga ay sinabi ko na ang totoo, pagtatapat nito. Pero nasabi mo rin sa akin na parang kapatid lang ang turing mo sa akin. Paalala niya rito. Akala ko, ganoon nga. Pero habang nagtatagal, na-realize ko higit pa pala roon ang nararamdaman ko. Sure ka ba talaga sa feelings mo? Siguro. Anong siguro? Hindi ka sigurado? Nanlaki ang mga mata niya. What I mean is, very sure. Ano ngayon ang plano mo? Waring nag-isip muna ito bago sumagot. Depende siguro sa isasagot mo sa akin. Ngayon, anito? Ano ba ang itatanong mo? Kung gusto mo rin ako. Tumingin siya sa malayo. Ayaw niyang magsalita kaagad upang bigyang diin ang importansya ng kanyang sasabihin. Ano sa palagay mo? Balik tanong niya rito. Nang lumingon siya ay nagtama ang kanilang mga paningin. Waring binabasa nito kung ano ang sinasabi ng kanyang mga mata. Palagay ko, mahal mo rin ako. May ngiti sa mga labing pahayag nito. Alam mo naman pala pagkumpirma naman niya. Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay.
Unti-unting naglalapit ang kanilang mga katawan. Langhap na niya ang mamahaling pabango nito. Maging ang hininga nito ay napakalinis sa kanyang panlanghap. Nagigising tuloy ang kanyang sensualidad. Akala niya ay hahalikan siya nito, ngunit hindi pala. Ngunit kung sakali man ay hindi naman siya tututol. Kung ganoon, papayag ka sa isang relasyon? Muling tanong nito. Relasyon? Kunwari ay hindi niya tiyak kung anong relasyon ang tinutukoy nito. Na maging nobya kita at maging nobyo mo ako. Nangiti siya. May babae na bang tumanggi sa'yo? Balik tanong na naman niya. Wala pa naman. Iyon naman pala. Ako pa ba ang tatanggi? Pero paano kung gusto mo lang ako pero hindi mo pa rin talaga ako mahal? At paano kung may kumontra? Inaalala mo ba sina mama at papa? Kung gusto mo, isikreto muna natin. Natigilan siya. Magkakaroon nga siya ng boyfriend, sikreto pa. Paano niya ito maipagmamalaki sa mga kaibigan niya sa school? At ano ba ang dahilan kung bakit kailangan pang maging sikreto ang kanilang relasyon? Alam ba nitong mahigpit ang magiging pagtututol ng kanyang mga magulang? Tela malabo yata ang ganoong sitwasyon. Paano kung mabulgar ang sikreto? Kahit anong mangyari, ipaglalaban natin ang relasyon natin. Matatag na wika nito. Dahil ba tiyak nakukontra ang pamilya mo? Lumungkot ang hitsura nito. Ang gusto kasi nila ay makasal ako sa anak ng kaibigan nila sa Madrid. Taga Madrid? Isang Espanyola? Oo, si Ingrid Miranda. Mula siya sa mayamang pamilya sa Madrid. Natahimik siya. Nasaktan siya sa isiping may karibal pala siya. Tiyak na napakaganda nito. Pero ikaw ang mahal ko, sabi nito sa kanya. Marahil ay napansing nagsisilos siya. Paano kung talagang ayaw sa akin ng mga parents mo? Tanong niya. Hanggang maaari sana, ayoko silang magalit. Kung gusto mo, gumawa tayo ng paraan para mapalapit ka sa kanila. Pwede ba yun? Alam ko kung ano ang mga gusto nila sa isang babae. Ano-ano ba yun? Ang gusto nila sa isang babae ay relihiyosa, may dignidad, marunong makiharap sa mga tao, edukada at pino kung kumilos. Kung iyon ang gusto nila, siguro ay pwede ko namang ipakita iyon kahit paano. Gusto rin nila ang mapapangasawa ko ay isang Kastila o kaya ay may dugong Kastila kahit siya ay hindi mula sa mayamang angkan. Parang napipi siya sa narinig. Doon yata siya babagsak. Paano siya magkakaroon ng dugong Kastila? Pilipinang-Pilipina siya pati sa hitsura. Para mo na ring sinasabi, hindi nila talaga ako magugustuhan, deklara niya. Sana ko kukuha ng dugong Kastila. Kahit ang mga magulang ko, walang dugong Kastila. Hindi ako naniniwala. Pahayag ni Perico. Halos lahat ng Pilipino ay may dugong Kastila dahil halos 400 taon tayong sinakop ng mga ito. Kung meron man, maliit na porsyento na lang yun. Hindi tulad mo na 1/4 yata ang dugong Pilipino mo. Pero ang totoo, wala sa akin yun dahil Pilipinong-Pilipino ako. 100%. Dito ako lumaki sa Pilipinas, pati panlasa ko, Pilipino. Kung talagang hindi ka magugustuhan ni na mama at papa, wala silang magagawa kapag ginusto ko. Kahit alisan pa nila ako ng mana. May hatid namang kasiyahan sa kanya ang sinabi nito, ngunit kasabay niyon ay nakaramdam din siya ng lungkot.
Napakahirap pala ng sitwasyon nila. Nagmamahalan sila, ngunit kailangan pa rin nilang dumaan sa isang masikip na butas. Ayoko namang itakwil ka ng mga magulang mo nang dahil sa akin, aniya. Kung may pagkakataon ako, gagawin ko ang lahat para makuha ang loob nila kahit ang kapatid mong si Stephanie. Si Stephanie? Mabait naman yun. Kaya lang, mahirap hulihin ang kiliti. Pagtatapat nito. Tumitig siya rito. Perico, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nang bigyan mo ako ng importansya sa buhay mo. Napakalaking bagay na ron para sa akin. Malapit na ang summer vacation nyo. Magsa-summer classes ka ba? Hindi. Papayag ka bang maging nurse ng aking abuelo? Nagpapahanap kasi sina mama ng isang babaeng mapagkakatiwalaan at nakakaintindi sa sakit ni Lolo Enrico at marunong magbigay ng first aid. Sa inyo ako titira? Curious na tanong niya rito. Mas maganda kung doon ka titira. Tiyak kung papayag sina mama dahil kilalang kilala ka nila. Matutuwa rin si Lolo Enrico kung ikaw ang mag-aalaga sa kanya dahil magaan ang loob niya sa iyo. Kung isang paraan yun para mapalapit ako sa pamilya niyo, pumapayag ako. Pero itatanong ko muna kina tatay kung papayag sila. Palagay ko papayag sila kung ang idadahilan mo ay si Lolo Enrico. Malaki ang respeto ng tatay mo sa lolo ko. Sige, pagbibigay rin niya. Nananatili pa rin itong nakahawak sa kanyang kamay na parang ayaw na siyang pakawalan. Nang maalala nila ang nakailadong mga seafoods ay kaagad na nila iyong binalikan. Nag-ihaw sila ng mga sugpo, hipon at talaba. Iwinaglit muna nila ang mga malulungkot na mga tema kaya naging masaya sila. Ngunit mas higit ang kaligayahang nadarama niya, lalo na tuwing magtatama ang paningin nila. At kahit kapag hindi nakatingin sa kanyang binata, ay walang sawa niyang pinagmamasdan ang malaadunis nitong kakisigan. Perico, paano mo natiyak na gusto mo ako? Tanong niya rito habang patuloy ito sa pag-iihaw. Bakit mo ako nagustuhan bukod sa mga sinabi mong karakter ko na madali namang makikita sa ibang babae? Do I make a difference? Yes, you do. Compare man ito. Yung childhood memory natin na patuloy kong binabalik-balikan. Kahit nasa Europe ako ay may malalim na impresyon sa aking buhay. Naalala kita noong bilang isang simpleng bata na paborito ko sa lahat kasi mabait ka. Sa sobrang lalim ng impresyon ko, nakilala mo pa rin ako kahit napakatagal ng panahon ang dumaan. Pero ikaw, parang pamilyar ka na rin sa akin. Minsan nga, may napanaginipan akong lalaking kamukha mo. Hawakan mo raw ako sa kamay nang biglang lumakas ang hangin at tinangay tayo sa magkabilang direksyon. Hindi kaya ang ibig sabihin nun, talagang magkakahiwalay tayo? Sabi nila, kabaligtaran daw ang panaginip. Hindi mangyayari iyon. Pagbibigay assurance naman nito. Kahit siguro magkahiwalay tayo, masaya na rin ako. Dapat nga ay magpasalamat ako dahil binigyan mo ako ng importansya. Imagine, sa gwapo mong iyan, tiyak na maraming babae ang maghahabol sa'yo. Just in case, si Ingrid Miranda ang makatuluyan mo. Yung alaala na lang na maiiwan mo ang babalik-balikan ko. Non ka na mangyari iyon. Kung magkakalayo man tayo, hindi iyon ang dahilan. Kung ikaw na mismo ang lalayo sa akin, wala na akong magagawa.
Gusto niyang yakapin ito, nahihiya lamang siya. Gusto niyang ipadamang hindi niya magagawa iyon, kahit maigsi lamang ang panahon ng pagkikilala nila. Para sa kanya ay katumbas na ng 100 taon ang kanilang pinagsamahan. Gusto ko nang maniwala sa iyo, nakangiting wika niya. Napakatamis mo kasing magsalita, para ka talagang bulakinyo. Talaga namang bulakinyo ako dahil dito ako sinilang. Napunta ka na ba sa iba't ibang lugar? Mahusay ka pa rin magtagalog. Nung nasa Iloilo kami, Tagalog naman ang usapan namin ni na mama. Nang mag-aral ako sa Europe, lagi akong nakikipagkwentuhan sa mga Pilipinong kakilala ko sa Tagalog. Mahal ko kasi ang wika natin at ang pagiging Pilipino natin. Pero bakit kung padalhan mo ako ng love notes ay sa wikang Kastila? Tumawa ito. Baka kasi may ibang makabasa. At least, hindi nila iyon basta maiintindihan. Alam ko namang kayang-kaya mo iyon intindihin. Nabanggit kasi niya rito na nag-take siya ng Spanish subject. Nagsasalita pa ba kayo ng Kastila sa inyo? Hindi na. Si Lolo Enrico na lang ang nagsasalita noon. Kahit na ako, natuto lang ako ng husto nang mag-aral ako sa Madrid. Actually, mas marunong pa rin akong magtagalog kaysa anumang salita. Nang magdaop ang kanilang mga palad ay waring wala ng katapusan ang kaligayahan nila. Kahit sa buong buhay niya, hindi niya malilimutan ang sandaling iyon. Magaan ang pakiramdam ni Elise ng mga sumunod na araw. Kaligayahang hindi niya yata masasabi kahit kanino. Ayon kay Perico, kailangan muna nilang ilihim ang kanilang relasyon. Sumang-ayon naman siya para dito, kahit anong sitwasyon ay pagtitiisan niya. Dahil wala siliyang pasok ng araw na yun, ipinasya na lamang niyang maglinis ng bahay. Magaan pa rin ang pakiramdam niya, puno siya ng inspirasyon. Pati ang malaking bodega nila ay gusto niyang linisin. Tay, pwede ko bang sunugin ang mga lumang papel at gamit dito? Paalam muna niya sa kanyang ama. May mga importanteng mga bagay riyan. Sabi naman nito, iyong nasa baol, mga gamit yan ng lolo mo na ipinagbilin sa akin bago siya mamatay. Nag-alis na lamang siya ng agyo at alikabok. Hindi na niya pinakialaman pa ang mga gamit doon. Ngunit dala ng kuryosidad, binuksan niya ang baol ng kanyang yumaong lolo. Wala naman siyang importanteng nakita roon maliban sa isang Biblia na nasusulat sa Latin at isang pirasong parchment na sira-sira at putol na. Nakasulat sa wikang Kastila ang mga iyon. May nakita rin siyang isang nakabalot na canvas. Nang iladlad niya ay isang oil portrait ng isang makisig na lalaki, iyon na nasa kasibulan. Kahawig iyon ng kanyang nasirang lolo Julian noong kabataan nito. Malamang ay portrait nito iyon. Muli rin niyang ibinalik ang mga nakita niya sa baol. Mga kalabli, hintayin niyo po ang part 6 sa kwentong ito na magpapantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.